Nadiskubre ng lalaki ang isang napaka-interesanteng babae. Nakasuot siya ng mga punit-punit na damit at nagnakaw ng tsokolate mula sa tindahan ng damit ng hindi nakatingin ng tindera. Hindi nakatingin ng tindera, sa sandaling yun, huminto ang kanyang mga mata sa isang napakagandang gown para sa gabi. Gustong-gusto niya ang evening gown, kaya agad niyang sinuri ang mga detalye ng damit. Pero hindi niya ito kayang bilhin, bigla, may lumitaw na lalaki sa likuran niya at sinabi na bagay sa kanya ang gown. Inalok niyang bilhin ang gown at ibigay ito sa kanya. Sa kanyang gulat, agad siyang tinanggihan ng babae, isa lamang siyang estranghero sa kanyang mga mata. Sinabi ng lalaki sa kanya, kung alam mo kung sino ako, hindi mo ako tatanggihan. Sinundan ng babae ang kanyang tingin sa kanyang mamahaling kotse, pero hindi siya nagbago ng isip. Nilinaw niya na hindi siya isang gold digger, saka umalis sa tindahan ng damit. Gayunpaman, lalo lamang itong nagpaganda ng interes ng lalaki sa kanya. Agad niyang inutusan ng kanyang katulong na imbestigahan ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pagkakataong ito, bumalik ang babae sa kanyang kumpanya at pinagtawanan siya ng kanyang manager. Galit ang manager dahil tumanggi siyang patuloy na ayusin ang kanyang mungkahi. Galit na galit, itinapon niya ang mga dokumento sa kanyang mukha at ininsulto siya, sinabing wala siyang halaga sa negosyo. Halaga, gusto sanang tumulong ng mga katrabaho niya pero natatakot silang makainsulto sa manager. Kakatapos lang noon, tumakbo ang assistant at sinabi na inutusan siya ng CEO na dalhin ang babae sa ang opisina. Nang dumating sila sa opisina, nagulat ang babae nang makita ang lalaki roon din. Sinabi ng CEO sa kanila na ang lalaki ang pinakamahalagang kasosyo ng kumpanya. Agad na sinubukan siyang purihin ng manager, ngunit tuwirang sinabi ng lalaki na siya ay dumating upang makita ang babae. Inutusan niya ang manager na humingi ng tawad sa kanya, ngunit hindi pinansin ng manager ang babala at sinubukang tumakas. Hinawakan ng katulong ng lalaki ang kamay ng manager at pinagdikit siya sa mesa. Agad na natakot ang manager, agad siyang gumapang papunta sa babae. Pinalo niya ang sarili ng paulit-ulit at nagmakaawa ng tawad sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanggap ng CEO ang pera mula sa lalaki at sinabi sa babae na siya ay maging kanyang personal na katulong mula noon. Nakita ang kanyang pagkalito, nilapitan siya ng lalaki. Sinabi niya na siya na siguro ang kumuha ng pera, sinabi niya sa kanya na siya ang dapat na kumuha ng pera. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang sumunod sa kanya mula ngayon. Tuwing gusto niyang makita siya, kailangan niyang magpakita. Pero hindi sineryoso ng babae ang kanyang mga salita, iniisip na gusto lang nito ng kanyang atensyon. Kaya nang hilingin ng lalaki na makita siya, hindi niya pinansin ang mga mensahe nito at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ang galit na lalaki ay dumiretso sa kanyang bahay, pero hindi siya nito napansin. Para makatipid sa kuryente, hindi pa nga niya pinailaw ang mga ilaw, hindi hanggang naubos ang pasensya ng lalaki at gumawa ng ingay na napagtanto ng babae na may tao nasa kanyang bahay. Agad siyang tumakbo patungo sa pinto, ngunit hinawakan siya ng lalaki, tinanong niya kung bakit siya iniiwasan nito. Ang babae ay itinulak siya ng malakas, sinira ang isang bote ng alak, at binalaan siyang lumayo mula sa kanya.